Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Kasama niyo ba yung mga katabi niyo? Kilala niyo? Okay, yung iba kilala, no? Kasama nagsimba. Pwede bang pakikurot ang braso ng inyong katabi? Ginawa ka agad, no? Nagbibiro lang ako no? Kasi gusto ko makita yung reaksyon ng mga kukurutin. Wala nakangiti pa kayo Pero siguro kung medyo may kasamang kuko, no, yung kurot, ibang usapan na yon. Sapagkat marami sa atin ayaw ng nasasaktan. Marami sa atin ayaw ng nahihirapan. Aminin natin, lalo na ngayon, nang lahat ay instant. Dati-rati, kung gusto mong magluto ng sinigang, magpapalambot ka ng sampalok, didikdikin mo yung sampalok, pipigain mo yung sampalok, pagkatapos, i-ano mo doon sa strainer. Pero ngayon, meron ng instant sabaw ng sinigang. Pinadali ng mga imbensyon ng tao ang ating buhay, kaya't madalas ayaw natin ng nahihirapan. Gusto natin mabilisan, gusto natin madalian, gusto natin agad-agad. Pero hindi po ganun lagi ang buhay Katunayan, malalaman natin na tayo ay buhay kapag tayo ay nakakaramdam ng sakit. Di ba? Yung bata, yung sanggol na ipinanganak, dati-rati, hindi ko alam kung paano na ngayon. Pag iniluwal ng ina, ang gagawin ng kumadrona, tatapikin sa puwit para umiyak. Sapagkat ang pag-iyak ng bata ay tanda na ang bata ay buhay. Matakot ka kapag ang bata ay hindi umiimik. Sa makatwid, ang pag-iyak, dala ng nasaktan, ay tanda ng buhay. Merong isang author, ang pangalan niya ay si Paul Brand. Meron siyang sinulat na libro, sabi niya, Pain, the Gift Nobody Wants. Ang ganda ng title, Pain, the Gift Nobody Wants. Naniniwala si Paul Brand na sabi niya, God designed the human body so that it is able to survive because of pain. Naniniwala siya na ginawa daw ng Diyos ang ating katawan na may kakayanang makaramdam ng sakit. Sapagkat sa pamamagitan ng sakit na iyon ay nagkakaroon siya ng buhay. Meron po akong kaklase. 2 years ago, kung hindi ako nagkakamali, inatake sa puso na habang siya'y nasa ibang bansa. Kinukwento niya sa amin na nung siya'y inaatake, sabi niya, wala siyang nararamdaman. Pero ipinaliwanag sa kanya ng doktor, kasi po, diabetic kayo. Kapag diabetic daw, sabi nung doktor, inaatake ka na, hindi mo pa alam. Hindi ba ganyan? Mataas na pala ang blood pressure mo, pero sabi mo, wala naman ako nararamdaman Bumababa na pala ang sugar mo, blood sugar mo, pero sabihin mo, wala naman ako nararamdaman Yon ang nakakatakot. May nangyayari na sa katawan mo, pero wala ka pang nararamdaman. Kaya sabi nga ni Paul Brand, dinesign ng Diyos ng ating katawan ay magkaroon ng ability na makaramdam
ng pait, ng sakit, para mabuhay. Sa Ebanghelyo, narinig natin si Jesus na sinabi sa kanyang mga alagad, no? The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and rise after 3 days. Anong reaksyon ni Peter? Nung sabihin ni Jesus na ang anak ng tao ay kinakailangan magbata ng hirap, ang sagot ni Pedro, "No way, Lord. No way. Hindi namin papayagan." Ganon tayo. Marami sa atin ganon. Ayaw masaktan. Yung iba sabi, ayokong magmahal sapagkat ayaw kong masaktan. Yun. Hindi ka naman pwedeng magmahal nang hindi ka masasaktan eh. Di ba? Meron nga dyan paulit-ulit na nasasaktan, pero paulit-ulit pa rin nagmamahal. Anong sabi ni Jesus? Nung sabihin ni Pedro, hindi kami papayag. No way. Ang sabi sa kanya ni Jesus, lumayas ka sa harap ko, Satanas. Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do. Lumayas ka sa harap ko, Satanas. Hindi ganyan ang pag-iisip ng Diyos. So, mga ginigili kong kapatid, saan kaya nagmumula yung ating pagtanggi na masaktan? Siguro, ang isang dahilan ay hindi natin ganap na nauunawaan ang kahalagahan ng masaktan. Sinasabi na meron daw pong 2 klase ng paghihirap. Good suffering and bad suffering. Just like cholesterol, merong good cholesterol, merong bad cholesterol. So, similarly, there is good suffering and bad suffering. Just as probably we can say there are necessary sufferings and unnecessary sufferings. Ano yung bad suffering? Yung bad suffering, nahihirapan ka dahil sa mali mong desisyon. Nahihirapan ka dahil sa mali mong ginawa. Nagtatago ka dahil hinahanap ka ng batas, dahil may ginawa kang kasalanan. Nakakulong ka sa piitan sapagkat may pinatay ka. That is suffering. You are suffering inside the prison, but that is caused by your bad decision. Ganito ang buhay mo. Umaasa sa tulong ng iba. Bakit? Sapagkat minsan, tumanggi ka. Tumanggi ka sa mabuting paghihirap. Dapat nakatapos ka ng pag-aaral, pero pinili mo ang mamasyal, ang maglakwatsa, ang hindi gumawa ng assignment, ang hindi makinig sa teacher, kaya hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Bad suffering caused by a bad decision. Ano yung good suffering? You are suffering because of something that you did well. Yung sa mga sandaling ito, may mga estudyanteng kumukuha ng bar exam. Yung iba sa kanila nagpa-bless pa sa akin some weeks ago. They are suffering now, I'm sure. Tumutulo ang pawis ng mga yan. Puyat ang hinarap ng mga yan. Pero kapag nakapasa ka naman sa bar exam, sulit ang paghihirap. That is necessary suffering. That is good suffering. And sometimes, we are suffering badly
because we avoid to accept necessary suffering. Kaya tanungin natin, mga ginigilig kong kapatid, kung kayo'y nahihirapan, kung kayo'y dumaraan sa isang pait o paghihirap, itanong ninyo sa inyong sarili, mabuti ba to o masama ito? Bunga ba ito na isang mabuting pagpapasya o masamang pagpapasya? Kailangan ba to o hindi ito kailangan? Kasi kung sumasakit ang ngipin mo, hindi ka nakatulog kagabi, huwag mo sabihin, Lord, iaalay ko ang sakit ng ngipin ko para sa iyo. Kung magsasalita ang Panginoon, baka sabihin niya, gago, pumunta ka sa dentista, no, patignan mo yung ngipin mo, baka bulok na, pabunot mo. Yan. Kasi kung minsan, tinitignan natin ang lahat ng pagtitiis, no, okay, bilang pagsunod sa Diyos. May mga bagay na pinagtitiisan tayo na hindi naman natin dapat tiisin. May mga bagay na pinapasan natin na hindi naman natin dapat pasanin. Pero ibang usapan, kung nagpatingin ka sa dentista at nakita ng dentista sa bibig mo na merong namumuong laman at pinatignan mo at lumabas cancer, ginawa mo na ang lahat pero walang kagalingan, yon ang krus na dapat mong yakapin. Kasi kasama din sa Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross and follow me. There are sufferings that need to be carried like the cross. Kaya mga minamahal kong kapatid, again, I would like you to examine yourself. What is my suffering for? What is this for? And what is the cause of this suffering? Is it necessary? Is it good? Is it unnecessary? Is it bad? Should I carry this cross? Or should I do something about it? At kapag dumating sa atin ang krus na dapat nating pasanin, huwag nating sisihin ng Diyos sapagkat may dahilan. Huwag tayong magalit sa Diyos. Sa halip, sabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya to. Tulungan mo ako upang mapasan ko ang krus ko. Amen.